Magandang araw kaibigan. Ang ating ikukwento sa araw na ito, ay ang pelikulang, Ratatouille, na pinalabas sa taong 2007. Halina't atin nang simulan. Nag-umpisa ang pelikula sa loob ng isang maliit na cottage sa labas ng France. May nakatirang kolonya ng mga karaniwang daga, ngunit ang isa sa kanila ay talagang espesyal. Ito ay si Remy, isang batang daga na may kakaibang pangamoy at panlasa. Nakatira siya kasama ang kanyang kapatid na si Emile at ang kanyang ama. Walang humahanga sa talento ni Remy hanggat hindi niya nailigtas ang lahat sa pagkain na nakalalasan. Simula noon ay tungkulin niya na tulungan ang mga daga na makilala ang mga bagay na ligtas kainin. Meron ding negatibong kahihinatnan ang talento ni Remy, dahil sa kanyang advanced na panlasa. Hindi siya makakain ng basura tulad ng ibang mga daga at nagnanais na mananghalian tulad ng mga tao. Dahil doon ay pinagbawalan siya ng kanyang ama na magnakaw, at binalaan siya sa panganib ng pakikipag-ugnayan sa mga tao. Pero sa kabila noon, ay gumagala pa rin si Remy sa cottage kung saan nakatira ang isang matandang babae. Nakahanap siya ng strawberry at isang piraso ng keso at parang heaven ang lasa, at napansin din ni Remy ang palabas na pagluluto sa telebisyon. Tungkol ito sa sikat na French chef na si Auguste Gusteau, na may-ari ng isang 5-star restaurant. Si Gusteau ay nagbigay inspirasyon kay Remy na magluto ng iba't ibang uri ng pagkain, at patuloy na bumibisita siya sa sala para manood ng palabas na sinimulang tuklasin ang mundo ng pagluluto. Isang araw, ay nakahanap siya ng kabute at may dalang piraso ng bihirang keso si Emile, at dahil doon ay tuwang-tuwa si Remy na gustong magluto ng kabute na may keso at kaunting rosemary. Ngunit wala siyang kalan, kaya chimney ang kanyang ginamit. Sa kasamaang palad, ang panahon ay nagiging maulap at isang kidlat ang tumama sa kanila. Pareho silang nakaligtas, pero ang kabute ay naluto ng kidlat. Dahil sa nangyari ay nagustuhan ni Remy ang nabuong lasa, ngunit naniniwala siyang may kulang pa at ito ay saffron. Upang mahanap ito, pumuslit sila sa kusina. Doon ay takot ang nararamdaman ni Emile, pero tiniyak ni Remy na hindi magigising ang matandang babae sa loob ng ilang oras. Alam iyon ni Remy, dahil patuloy siyang pumupunta sa kusina para basahin ang cookbook na isinulat ni Gusteau. Nang nahanap ni Remy ang saffron ay napansin niya ang balita sa telebisyon, na ang kanyang minamahal na idolo ay namatay na. Nawalan ng 2 bituin ang Gusteau Restaurant pagkatapos ng insidente, dahil sa masamang pagsusuri na ibinigay ng kritiko ng pagkain na si Anton Ego. Dito ay biglang nagising ang matandang babae, at napasigaw nang makita ang mga daga na agad inilabas ang kanyang baril. Panay ang baril niya kina Remy at Emile, at sila'y nakaligtas ngunit nasira ng mga bala ang buong kisame, na nagpapakita ng kolonya ng mga daga na naninirahan doon. Lahat sila ay tumatakbo at sumakay ang lahat ng mga daga sa kanilang mga emergency boat, ngunit naiwan si Remy. Dito ay sinusubukan niyang dalhin ang cookbook kasama niya, pero napahiwalay siya sa lahat at naligaw. Ilang araw siyang naghihintay ng signal mula sa kanyang pamilya, ngunit walang sumusulpot. Habang nagbabasa siya ng cookbook ay nakalikha si Remy ng isang imagination na gusto sa loob ng kanyang ulo, at naghihikayat sa kanya na magpatuloy sa paggalugad. Kaya nilibot niya ang drainage at nakahanap ng paraan palabas. Siya ay nasa Paris at ilang hakbang lang ang layo mula sa Gusteau Restaurant. Ngayon ay hindi makapaniwala si Remy sa kanyang mga nakita at mas lalo pa siyang lumapit upang tingnan. Nagtago siya sa loob ng kisame at pinagmamasdan ang kusina ng restaurant. Nandun ang punong chef na si Skinner na nangangasiwa sa lahat sa malupit na tono, at dumating doon ang isang batang lalaki na nagngangalang Alfredo na naghahanap ng trabaho. Ang kanyang yumaong ina ay kakilala ni Gusteau at sinabihan siya na magbigay ng liham kay Skinner. Ang bastos na chef ay hindi nag-abalang basahin ang sulat at kinuha si Alfredo bilang isang basurero. Ang inosenteng bata ay hindi nagreklamo at nagsimulang magtrabaho kaagad. Medyo clumsy si Alfredo, at aksidenteng natapon ang kalahati ng sabaw. Upang takpan ang kanyang pagkakamali, ay nagdagdag si Alfredo ng tubig at isang grupo ng mga random na sangkap sa sopas. Nakikita ni Remy ang lahat ng ito at natarante tungkol sa pagkasira ng sabaw, kaya nadulas siya at hindi sinasadyang nahulog sa kusina. Patuloy siyang nagtatago at naghahanap ng labasan, nang sa wakas ay nakakita siya ng bukas na bintana na malapit sa counter ng sopas, pero hindi niya magawang umalis dahil gusto niyang ayusin ang sabaw, at nilinis niya ang kanyang mga kamay at pinababaw ang apoy.
Nagsisimula siyang magdagdag ng mga sangkap at pinakuluan ang sopas, ngunit napansin siya ni Alfredo at itinago ang daga sa ilalim ng isang salaan. Ngayon ay sinimulan niyang tikman ang sopas, pero nahuli siya ni Skinny at inakusahan na sinisira ang sabaw. Habang pinapagalitan niya si Alfredo ay may kumuha sa sopas at inihain sa customer, hindi lang basta-basta customer ito kundi isang food critic. Agad niyang tinawag ang punong chef at hinangaan ang sabaw, dahil dito ay gulat na gulat ang lahat pero kontra pa rin si Skinny kay Alfredo. Ngayon ay ipinagtanggol ng babaeng chef na si Colette ang batang lalaki, at ipinaalala sa lahat ang itinatangi na moto ni Gusto na kahit sino ay maaaring magluto. Kaya naiwang walang imik si Skinny at tinanggap niya si Alfredo bilang chef, pero kailangan niyang lutuin muli ang parehong sopas. Matapos maayos ang lahat ay sinubukan ni Remy na tumakas sa eksena, ngunit nahuli siya ni Skinny at inutusan niya si Alfredo na itapon kaagad ang maruming daga. Inilagay ni Alfredo si Remy sa isang garapon at dinala sa ilog, pero hindi niya kayang itapon at naawa siya sa daga. Ngayon ay sinusubukan niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanyang buhay, nang biglang napansin niya na tumatango sa kanya si Remy. Siya ay nagtanong kung ang daga ay nais na gumawa muli ng sopas, tumango si Remy at pinalabas siya ni Alfredo sa garapon. Ang daga ay tumakas noong unang ngunit pagkatapos ay binago niya ang kanyang desisyon at naglakad pabalik. Kaya dinala ni Alfredo si Remy sa kanyang mahirap na maliit na bahay at sinabihan siyang magpahinga. Kinaumagahan, hindi mahanap ni Alfredo si Remy at nawawala ang pagkain sa ref. Nagsimula siyang magsisi sa kanyang desisyon na magtiwala sa isang daga, ngunit pagkatapos ay napansin niya si Remy na nagluluto ng almusal. Nagdagdag din siya ng ilang halamang gamot na kinuha niya sa hardin ng kapitbahay, kaya pinayuhan siya ni Alfredo na huwag nang magnakaw muli at bibili siya ng mga pampalasa sa susunod. Ngayon ay malilate na siya, kaya hindi na nagkakaroon ng pagkakataong kumain si Remy. Pagkarating nila sa kusina, hiniling ni Skinny kay Alfredo na magluto ulit ng sopas. Gayunpaman, ay nagugutom na si Remy at patuloy siyang kumakagat para makatawag ng atensyon, kaya pumasok si Alfredo sa walk-in refrigerator at pinagalitan ang daga. Nang makita ang inosenteng mukha ni Remy, ay napagtanto ni Alfredo na maaaring nagugutom na ito at inalok niya ng isang piraso ng keso. Ang isang problema ay nalutas na, ngunit ang isa ay mas malaki pa, na paano magluluto si Remy nang hindi nahuhuli. Habang sinusubukang maghanap ng solusyon, ay nahanap ni Alfredo ang kanyang nakatagong talento. Ang kanyang katawan ay maaaring kontrolin sa pamamagitan ng paghila sa kanyang buhok. Kaya maaaring magtago si Remy sa ilalim ng kanyang sombrero at kontrolin ang paggalaw ng kanyang katawan, pero dapat silang magsanay ng maigi. Magdamag silang gising at nagsasanay sa pagluluto, na nakatakip ang mga mata ni Alfredo. Kinabukasan, oras na para gawing muli ang sopas. Nakatuon ang lahat sa binata, habang nagluluto siya ng sopas sa kakaibang tindig. Pagkatapos niyang magluto ay tinikman ni Skinny ang sopas at napapayag siya. Kaya inassign niya si Colette na mamahala sa pagsasanay kay Alfredo. Siya lang ang babaeng chef dito at naniniwala siyang ito ay dahil ang haute cuisine ay isang antiquated hierarchy, na binuo sa mga panuntunan ng mga matandang lalaki. Ang mga patakarang ito, ay idinisenyo upang gawing imposible para sa mga kababaihan na makapasok sa mundong iyon, pero nagawa pa rin ni Colette kaya siya ang pinakamatigas na chef doon. Habang sinasanay niya si Alfredo ay bumalik si Skinny sa kanyang opisina, at sa wakas ay binasa ang liham na isinulat ng ina ng binata. Agad niyang tinawagan ang kanyang abogado, dahil si Alfredo daw ay anak sa labas ni Gusto. Ayon sa batas, kung walang lalabas na tagapagmana ng restaurant sa loob ng 2 taon, si Skinny ang magiging may-ari niyon. Ngayon ay 2 buwan na lang ang natitira bago ang deadline, at nagpakita na si Alfredo. Kinuha ng abogado ang buhok ni Gusto mula sa kanyang nakapreserbang takip, at nagpatuloy upang humiling ng pagsusuri sa DNA, habang ipinagdarasal ni Skinny na ang lahat ng ito ay isang scam lamang. At hindi nabasa ni Alfredo ang sulat kaya nagtrabaho siya bilang isang basurero, buti na lang ay nasa mabuting kamay na siya ngayon. Mukhang matapang si Colette, ngunit siya ay isang mahusay na guro at tinutulungan niya ang binata na matutunan ang lahat ng mga tip at trick sa kusina. Inihayag din niya na wala sa mga chef sa kusina ang mga propesyonal, dahil ang isa sa kanila ay tumakbo mula sa kanyang tahanan noong siya ay 12,
at ang pangalawa ay tinanggal mula sa isang circo at ang iba naman ay mayroon ding mga kapas-palad na nakaraan, pero lahat sila ay napunta sa sikat na kusina dahil naniniwala si Gusto na kahit sino ay maaaring magluto, at hindi niya akalain na magagawa rin ito ng isang daga. Dumaan ang mga araw na mapayapa, at ang sabaw ni Alfredo ay sikat na lutuin. Gayunpaman, gustong sumubok ng mga customer ng ibang pagkain pero dapat ay luto ni Alfredo. Naisip ni Skinny na magandang pagkakataon ito para tanggalin si Alfredo, kaya ibinigay niya sa kanya ang pinakamahirap na recipe, na kahit si Gusto ay hindi makabisado. Dito ay pinayuhan ni Colette si Alfredo na sundin ang recipe, ngunit kinokontrol siya ni Remy na naniniwalang kailangang baguhin ang recipe. Pinagalitan siya ni Colette sa paggawa ng improvised sauce, pero pinilit ni Remy si Alfredo na ilagay ito sa plato. Ngayon ang pagkain ay inihain na sa mga customer, at nagustuhan nila ito kaya ang iba pang mga customer ay nagsimulang umorder din ng espesyal ni Alfredo. Sa pagtatapos ng araw ay ipinagdiwang ng mga chef ang kanilang tagumpay, at ginantimpalaan ni Alfredo ang tunay na bayani na si Remy ng masaganang pagkain. Ngayon ay gustong malaman ni Skinny ang sikreto ni Alfredo, kaya nag-alok siya ng isang baso ng alak. Nilalasing niya ito, ngunit hindi sinabi ni Alfredo ang isang salita tungkol sa daga. Samantalang nakita ni Remy ang kanyang nawawalang kapatid, at kumuha siya ng pagkain sa kusina para pakainin si Emil. Pumunta rin siya upang bisitahin ang kanyang kolonya, ngunit gusto pa rin niyang bumalik sa restaurant. Kaya dinala siya ng kanyang ama sa isang tindahan, na nagpapakita ng mga patay na daga at mga lason upang patayin sila, ngunit tumanggi si Remy na tanggapin ang katotohanan ito. Gusto niyang lumikha ng sariling kinabukasan at gumawa ng pagbabago sa mundo. Pagbalik ni Remy sa kusina ay nadatnan niya si Alfredo na natutulog sa sahig, dahil pinagtrabaho siya ni Skinny buong gabi. Kaya hinila ni Remy ang kanyang buhok at sinubukan siyang gisingin, pero dumating si Colette sa kusina at sinampal si Alfredo dahil sa hindi siya pinapansin nito. Ang sampal ay gumising sa kanya at sinubukan ni Alfredo na ipaliwanag ang mga bagay kay Colette, at nang sasabihin na niya ang tungkol sa daga ay itinulak siya ni Remy para halikan ang dalaga. Ang nakakapagtaka ay hindi siya itinutulak nito papalayo, dahil gusto rin ito ni Colette. Samantala, natanggap na ni Skinny ang ulat ng DNA test at nabunyag ang katotohanan. Nagpasya siyang ilihim ang pagkakakilanlan ni Alfredo at hayaang lumipas ang deadline. Habang walang kaalam-alam sa ganoong kalaking balita, abala si Alfredo sa pagiging lover boy. Siya ay hindi makafocus sa kusina, at binibigyang prioridad ang mungkahi ni Colette kaysa kay Remy. Sa kanilang pag-alis ay nailaglag niya si Remy sa gitna ng kalsada habang nagmomotor kasama ang kasintahan. Halos muntik nang hindi makaligtas si Remy sa malupit na mundo, at napagtanto niya na isa lamang siyang maruming daga. Pagbalik niya sa kusina ay nandun si Emil at ang kanyang mga kaibigan, gusto nila ng masasarap na pagkain. Pagpasok niya ay nakalock ang refrigerator, kaya pumunta si Remy sa opisina ni Skinny para hanapin ang susi. Doon, ay napansin niya ang mga sulat na nagbabalita ng DNA result ni Gusto. Ngunit biglang dumating si Skinny at nagmamadaling kunin ang mga dokumento, pero lumabas si Remy sa kusina at tumakbo sa kalsada. Hanggang tumalon pa siya sa isang bangka, ngunit patuloy siya na sinusundan ni Skinny. At nang sa wakas ay nagtagumpay si Remy na makatakas, dahil nahulog si Skinny sa tubig. Pagbalik niya sa restaurant ay natuklasan na ng lahat ang katotohanan. Si Skinny ay pinalayas at si Alfredo ang pumalit sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita na parang apoy, at dinudumog ng media ang restaurant. Sinabi ni Alfredo na nasa kanyang dugo ang kasanayan sa pagluluto, at ang kanyang inspirasyon ay si Colette. Naikinagalit naman ni Remy pero wala siyang magawa. Nakarating din doon ang sikat na kritiko sa pagkain na si Anton Ego, na kinasusuklaman niya si Gusto. At nais niyang isara ang kanyang restaurant. Ngayon ay nakikita niya ang kasikatan, kaya hiniling niya kay Alfredo na subukan siyang mapabilib nito. Ang kaguluhan ay umabot sa kusina, habang ang lahat ay nagbibigay ng kanilang makakaya upang maghanda sa pagsilbi kay Anton sa kinabukasan. At ngayon ay may mga ideya na si Remy, ngunit mas gusto ni Alfredo na makinig kay Colette. Kaya dinala niya ang daga palabas ng kusina at tumanggi na maging papet niya. Dito ay pakiramdam ni Remy ay nalinlang siya, pagkatapos ng lahat ng pagsisikap na ginawa niya. Bago magdalawang isip ay nagpasya siyang maghiganti,
kaya sinabihan niya si Emil na dalhin ang buong kolonya at magkakaroon sila ng piging ngayong hating gabi. Lahat sila ay umaatake sa kusina at nakuha ang kanilang mga gusto sa lahat ng pagkain na naroroon, ngunit biglang dumating doon si Alfredo at nagtago ang mga daga. Humingi ng tawad si Alfredo kay Remy dahil sa pagtanggi nito sa kanyang mga pagsisikap, at naniniwala siyang magiging basurero na lang siya kung wala ito. Pero hindi niya alam na nagrebelde na si Remy, at pagkatapos ay may narinig si Alfredo na gumagapang at binuksan niya ang mga ilaw sa refrigerator. Ito ay puno ng maruruming daga, kaya sinigawan niya si Remy dahil sinira niya ang tiwala niya at pinalayas siya sa kusina. Kinabukasan, ang lahat ng tao sa restaurant ay naghahanda para sa ihahain kay Anton Igo. Hindi siya pumipili ng makakain at hiniling kay Alfredo na ihain sa kanya ang pinakamahusay. Samantalang namimiss ni Remy ang pagluluto, at pinayuhan siya ni Emil na mag-move on. Kaya inanyayahan siya nitong maghanap sa basura, pero napansin ni Remy ang bitag at iniligtas ang kanyang kapatid. Ngunit siya mismo naman ang nabihag sa hawla, at si Skinny ang nakahuli sa kanya. Nais niya na ang kakayahan ni Remy sa pagluluto ay maglunsad ng kanyang serye ng frozen food. Ngayon si Remy ay nakahiga doon sa pagkabigo at panghihinayang, ang kanyang haka-haka na si Gusto ay patuloy na hinihikayat siya na sundin ang kanyang hilig. At buti na lang ay dumating ang kanyang kapatid para iligtas siya, at nandun din ang kanyang ama at gusto niyang maging kasenero si Remy kung mahal na mahal niya ito. Pagkatapos ay nagmamadaling pumunta si Remy sa kusina para tumulong doon. Ang lahat ay nag-o-order ng signature dishes ni Alfredo at hindi niya alam kung paano lutuin ang alinman sa mga iyon. Habang napansin ng isa sa mga chef ang daga at papatayin ito, ngunit pinigilan sila ni Alfredo at inihayag ang buong katotohanan, na hiniling sa lahat na maniwala sa talento ni Remy. Wala sa mga chef ang gustong maging bahagi ng kalamidad na iyon, at umalis ang lahat ng mga tauhan maging si Colette ay iniwan siya. Kaya si Alfredo ay nawala ng pag-asa at nagtago sa kanyang opisina. Gusto pa rin siyang tulungan ni Remy ngunit kailangan niya ng makakatulong. Ngayon ay dumating ang kanyang ama at tinawag niya ang buong kolonya. Ang ilan sa kanila ay humabol sa inspector ng pagkain habang ang iba naman ay nililinis upang magsimulang magtrabaho. Ang kusina ay nasa ilalim ng pangangasiwa ni Remy, at nang makita iyon ni Alfredo ay naisip niyang maging waiter. Pagkatapos noon ay bumalik si Colette para tumulong at tinanong niya kung ano ang gustong ihain ni Remy kay Anton. Pinili niya ang ulam ng mga magsasaka na tinatawag na ratatouille. Nang inihanda na ang pagkain ay laking gulat ni Anton nang makita ito, pero kumagat pa rin siya at ibinalik siya nito sa pagkabata. Ang oras na umuwi siya pagkatapos ng mahirap na araw, at pinaghain siya ng kanyang ina ng pagkain na ganun ang lasa ng ulam, ngayon ay hiniling niyang makipagkita sa chef. Ngunit tumugon si Colette na posible lamang ito pagkatapos umalis ng lahat ng iba pang bisita. Kinagabihan ay isiniwalat ni Alfredo ang buong katotohanan at ipinakilala si Remy, na hindi umimik si Anton at umalis na lang. Ang kanyang pagsusuri ay naipublish sa susunod na araw. Naniniwala siya na ang mga kritiko sa pagkain ay nagsusulat ng mga negatibong komento para lamang makakuha ng atensyon, nang hindi iniisip ang pagsisikap ng isang chef. Pero isa rin siya sa kanila. Kaya ngayon ay nagbago ang kanyang pananaw. Nang sa wakas ay sumang-ayon din siya sa sinabi ni Gusto na kahit sino ay maaaring magluto, ngayon ay umaasa si Anton na muli siyang pagsilbihan ng chef ng ratatouille. Anuman ang magandang review, ang restaurant ay magsasara dahil sa mga isyu sa kalinisan. Nawalan din ng trabaho si Anton dahil sa pagsasabi ng napakaraming katotohanan, ngunit sa huli ang lahat ay bumalik sa normal. Si Remy at si Alfredo ay nagbukas ng kanilang sariling restaurant, na kapwa para sa mga tao at daga, pero ang VIP customer nila ay si Anton Igo. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kaya kung nagustuhan mo ang aking Tagalog movie recap ay paki-like naman at paki-click na rin ang subscribe button. Huwag mo na rin kalimutan na mag-iwan ng mensahe upang masuportahan ang aking channel. Maraming salamat po.